Hello, Mami! For today's video, samahan nyo naman ako linisin itong kusina namin dahil nga literal na binagyo sa sobrang gulo. So yun na nga mga Mi, kagabi nga napakalakas ka ng ulan dito at wala nga tigil at nagulat nga ako dito sa kusina namin ay meron ng fountain. Diyos ko, abutin na lang talaga sumilip ako dito sa may kusina namin kung hindi talaga namang gigising kami nasa gitna ng dagat. Charis. At nung kinabukasan nga mga Mi, binuksan ko na nga dito sa may taas para nga silipin kung saan nga nanggaling yung napakalakas na tubig na yun. Nung nakaraan kasi mga Mi, meron na talaga tulo dito kaya lang hindi ko pa nga na-check kasi nga mahina lang naman at hindi ko naman expected na magiging fountain. Pero dapat pala talaga kapag meron ka nang nakitang ganito, inaayos mo na agad para nga hindi na lumala. At ito nga, pagkatanggal ko nga nung cover, ay nagulat nga ako. Talaga namang napakalaki na pala ng butas. Buti na nga lang mga Mi, nung mga oras nga na to, tumigil nga yung ulan. Kaya naman meron kaming chance para nga maayos to. Kaya naman hindi na ako nagsaya ng oras at dumiretso na nga agad ako sa may hardware para nga bumili ng elastosil. Dadala nga ng presenta ng gumawa dito mga Mi kasi nga kapag walang ginagawa yan, ay tinutupak. Charis. Kaya naman kahit kaya kong gawin yan, pinubaya ko na lang sa kanya para nga meron siyang magawa. At ito nga mga minatapos na nga rin niya agad at Diyos ko, ewan ko na lang talaga tumulo pa yan sa dami ng inilagay niya. After naman yan mga Mi, ito na nga ang kondisyon ng aking kusina at Diyos ko, at hindi ko talaga alam kung paano uumpisahan dahil nga sa sobrang gulo. Magpasensya nyo na pala mga Mi kung maingay nga yung mga ibon kasi nga dito ako kila Dada kasi nga wala kaming kuryente. Tsaka ko na lang sasabihin sa inyo mga Mi kung bakit nga nawalan kami ng kuryente at dito muna tayo sa binagyo kong kusina. At ito nga, inuna ko na nga munang gawin itong mga hugasin ko kasi nga hindi ko siya nahugasan kagabi at nawalan nga agad ng tubig. Pero hanggat maaari talaga mga Mi, ayoko talaga nag-iiwan ng hugasin dito kasi nga unang-una na dyan, talaga namang napakasakit sa mata. Tsaka syempre sunod na dyan, napaka-cute size lang nitong kusina namin kaya naman kapag natamba ka ng hugasin dito, hindi ka na talaga makakagalaw. After ko naman maghugas mga Mi, sinunod ko naman dito sa may bar counter at tinanggal ko nga muna isa-isa yung mga gamit dito kasi nga sobrang daming tambak. Ito talaga yung mahirap sa maliit na kusina pagkatapos maraming gamit tapos walang mga tamang lagayan. Kaya naman eto nga at magde-declutter nga ako ng mga gamit dito at tatanggalin ko na nga yung mga hindi na ginagamit. Meron kasi talaga akong gustong bilhin na lagayan ng mga gamit dito, kaya lang hindi ko pa nga nabibili kasi nga kulang pa nga yung budget ko. After ko naman matanggal lahat ng mga gamit dito, mga Mi, ipupunasan ko muna tong bar counter at gagamit nga ako nitong tissue daw na hindi nga daw napupunit. Sobrang tagal ko na nga rin itong napapanood mga Mi at ngayon ko nga lang din siya magagamit kasi nga ngayon ko lang din nalinis yung kusina namin. Sobrang natuwa nga ako dito mga Mi kasi nga kahit hindi siya ganun kakapal pero tignan nyo naman kahit anong hatak ko hindi siya napupunit. At eto nga at sinubukan ko na nga siya, tag-spray nga lang ako dito ng disinfectant. At sobrang namiss nga rin ako dito mga Mi kasi nga tingnan nyo naman kahit nga binasa ko na siya hindi pa rin siya napupunit. Yung ginagamit ko kasi talaga dito sa kusina mga Mi is ordinary tissue lang kaya lang sobrang gastos kasi nga sobrang bilis niyang mapunit. Kaya naman nakita ko nga to sa FYP ko, chinek out ko na nga agad kasi nga alam ko na mas makakatipid ako dito. Kasi tingnan nyo naman mga Mi at pangalawang beses ko na nga itong binanlawan pero buong buo pa rin siya at pwede pa rin siyang gamitin ulit. Napakamura nga lang din yan mga Mi kaya naman kung gusto nyo rin nilalagay ko na lang sa comment section ang link. Hinugasan ko na nga rin pala itong lagayan namin ng mga plato mga Mi kasi nga medyo matagal na nga rin nung huling hinugasan ko to. Ginabi na nga rin ako ng mga oras na to mga Mi kasi nga syempre hindi naman biro na maglilinis ng kusina pagkatapos meron akong bantayan. Kaya naman eto, nag-order na nga lang ako ng dinner namin kasi nga wala nang chance para makapagluto pa ako. Nawantawa nga ako ng mga oras na to mga Mi kasi nga itong si Baby Jella isinasawsaw nga niya tong Shanghai dito sa may sabaw. Nakikita niya kasi sa akin yan mga Mi kapag kumakain ako ng tinapay pagkatapos sinasawsaw ko nga sa kape. After naman namin kumain mga Mi, pinakain ko lang din yung mga alaga namin pagkatapos bumalik na rin ako dito sa trabaho ko. At eto nga, pinunasan ko lang din itong mga spices ko pagkatapos nirepilan ko lang din yung mga ubos na. Tapos after naman yan mga Mi, binalik ko na rin siya dito sa lagayan niya pagkatapos sinunod ko naman ilagay itong mga plato. Hinugasan ko na nga rin pala muna lahat yan mga Mi para naman lahat ay malinis pag nilagay ko ulit siya dito. Pinagtatanggal ko na nga rin yung ibang mga plato dito kasi hindi ko alam kung bakit napakarami, tatatlo lang naman kami dito. Pero yung mga baso namin ay konting-konti na lang ay mauubos na. Pati nga yung kutsara tinidor namin ay hindi ko nga malaman kung saan nga nagpunta at baka nag-evacuate na kasi nga binagyo sila, charis. Ito naman gagawin mga Mi, tatanggalin ko muna tong kitchen rack at saka itong gasol dito kasi nga magmamap ako. Pero bago ngayon mga Mi, bibitinin ko muna kayo kaya naman hanggang dito na lang muna. So yun lang, salamat, God bless!